Dismayado ang isang grupo ng mga negosyante matapos makakuha ng tariff deals kay US President Donald Trump ang ilang ASEAN neighbors pero wala para sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Disappointed ang liderato ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos makuha ng Thailand, Malaysia at Cambodia ang mga malalaking tariff deal mula sa Estados Unidos. Kabilang dito ang kasunduan ng Malaysia sa rare earths at zero tariffs para sa ilang produkto ng Vietnam. Pero ang Pilipinas, no deal. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, apektado ang mga semiconductor exporter sa Pilipinas. Very depressed na sila. They were hoping na because over 50% of our exports are from semiconductors, no? So very depressed sila na wala pa ring lumalabas na positive feedback on this sectoral tariff. We are shocked that this news came out. We were expecting a little bit of good news na because we have been negotiating for at least sectoral tariff relief when it comes to our semiconductor industry. What's happening is the total opposite. You see our neighbors getting special tariff exemptions and the Philippines has so far received none. Dagdag pa ni Ang, dapat tumingin ang pamahalaan sa mga posibleng kapalit o konsesyon mula sa Washington tulad ng pagtiyak na mananatili sa Pilipinas ang mga call center operations. Sa gitna ng mga debate sa US Congress tungkol sa Keep Call Centers Bill na maaring makaapekto sa IT BPM industry ng bansa. Ang hinihingi natin, semiconductor tariff, BPO, malaki ba yun? Di ba? Hindi naman kalakihan yun. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, dapat maghintay muna ang Pilipinas kung magbabago ang isip ni Trump sa mga taripa. Ngunit dapat na ring pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak sa ibang export markets. So yun, yung diversification ng markets, diba? Tingin ka sa ibang market sa Asia, sa Middle East, sa Europe, kahit South America, di ba, yung mga, kasi US is 17% of total export. So it's the biggest export market of the Philippines. So diversify. Ani Ricafort, makatutulong ang diversification para protektahan ang ekonomiya ng bansa sa mga susunod na taon ng administrasyon ni Trump. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, dumadaan daw ngayon sa masusing negosasyon ang Pilipinas at Amerika, lalo na para sa sektor ng serbisyo at agrikultura, bagay na hindi raw dapat madaliin. Mapa-deal or no deal man with the Trump administration, pananaw ng mga eksperto, dapat nang humanap ng alternatibong merkado para sa mga produkto at serbisyong Pilipino. Pananaw nila, the more economic choices na mayroon ng Pilipinas, the less chance na maapektuhan ito ng policy shocks, lalo na pagdating sa pandaigdigang kalakalan. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.